Kabanata 21. Kwento ng isang ina. Pauwi ng bahay si Sisa na takot at hinahanap niya ang kanyang dalawang anak na sina Crispin at Basilio. Diyos ko, nasan na sila? Nasan na si Crispin? Ligtas pa ba kaya si Basilio? Nung malapit na siya sa kanyang bahay, ay nakita niya ang dalawang gwardiya sibil. Nabuhayan ng loob si Sisa dahil sa inaakala niyang tinakip ng mga gwardiya sibil ang kanyang mga anak. Kaya ito'y nagpatuloy na naglakad. Ngunit sa kanyang paglalakad, tinawag ng mga gwardiya sibil si Sisa. Ako, mga gwardiya sibil! Hoy, sandali lang. Po! Hinahanap ng mga gwardiya sibil sina Basilio at Crispin. Pilit na ipinalalabas sa kanya ang dalawang anak na pinagbibintangan na tumakas di umano at nagnakaw ng pera sa kumbento. Sabihin mo ang totoo, kundi itatali ka namin sa punong iyan at babarilin. Ikaw ba ang ina ng magnanakaw? Ina ng magnanakaw? Nasaan na mga salapi na ibinigay ng mga anak niyo kagabi? Huwag kang magsisinungaling at lalo kang sasamahin. Ginoo, matagal ko na pong hindi nakikita sina Crispin at Basilio. At ang mga anak ko ay hindi magnanakaw. Kahit sila man ay magutom. Sanay na kaming nagugutom. Ni isang salapi ay walang ibinigay sa akin si Basilio. Hindi pinaniwalaan si Sisa sa kahit anumang paliwanag niya. Dahil dito ay siya'y dinakip. Nagmakaawa ito, ngunit hindi siya pinakinggan. Wala siyang nagawa kundi hindi na lamang sundin ang dalawang sibil at idinala na ito sa bayan para ikulong. Pinagtinginan at kinutya si Sisa ng mga taong nakakakita sa kanya. Halos mamatay na sa kahihiyan si Sisa noong mga oras na iyon. Tanghali nang malaman ng alpares na nakakulong si Sisa at agad na ipinag-utos na palayaan siya dahil para sa kanya ang mga praile ang may pakana sa pinagbibintang nila sa mag-ina. Kaagad na muling umuwi sa kanilang bahay si Sisa upang hanapin sina Crispin at Basilio. Ngunit wala kahit ni anino. Crispin? Basilio? Nagabi si Sisa sa ganoong kalagayan. Crispin! Basilio! Dahil sa pagkaluksa ni Sisa sa kanyang mga anak at labis nitong pagmamahal, kinabukasan, palakad-lakad si Sisa, ngumingiti, umaawit at kinakausap ang lahat ng bagay.